Tunay na isang pribilehiyo ang makabalik sa tabernakulo ngayong umaga. Inaalala ko lang po, nabanggit ni kapatid na Neville na marami raw ang di nakakarinig maigi sa likod. Narinig niyo na ba akong maigi dyan sa likod? Malinaw na po ba? Sige, ako po'y maliit na tao, kaya kailangan kong lumikha ng mas malakas na ingay para malaman ng mga tao na narito ako. Kaya't naalala ko po nung isang beses nung nagtatrabaho pa ako noon sa public utilities, papaakyat ako ng hagdan. At noon nga'y nagsusuot ako ng malalakit malalapad na sapatos na may ngipin-ngipin sa ilalim para sa pag-akyat sa matataas na kawad. At ako nga'y papaakyat noon ng hagdan. At si Ginang E-Halt na kaibigan ko, siya yung tumatao sa may switchboard. Sigurado akong nakikilala siya ni Ginoong Ginther, maigi. Kaya heto na't sabi ni Edith, Billy, ikaw ang pinakamalakas ang ingay, kahit sa liit mong yan, na nakita ko kahit kailan. Mabibigyan kasi ang padyak ko sa malalaking sapatos na dingipin na yon sa pag-akyat ko ng hagdan. Sabi ko, bueno Edith, sa liit kong ito, kinakailangan ko namang ipaalam sa lahat ng nakapaligid na narito ako, kaya malakas ang ingay ko. Bueno, kararating ko lang mula sa tawag. Nabanggit sa akin ni kapatid na Neville ng ating butihing kapatid na si kapatid na Roy Robertson ay lumiban sa gawain ngayong umaga dahil may sakit. Yung kanyang may tumusok siyang ngipin, nagdulot yun ng infeksyon at nagkaroon tuloy siya ng lagnat at kinakailangan niya yung maipabunot sa palagay ko agad-agad. At si Roy nga'y parang tatay na rin sa atin at mahal na mahal natin siya. At sabi ko, kapatid na Roy, ako'y magpupunta na ilang minuto sa gawain. Sabi ko, sasabihin ko sa iglesia, nipanalangin ka naming lahat sa umagang ito. At bukas na kasi siya pupunta para ipabunot yon. Yung ngipin ay palihis yung tubo o parang ganon. Mali yung pagkakatubo at kinakailangan nilang biyakin yun at tuluyang alisin yun. Si kapatid na Roy ay isang veterano. Gaya ng pagkakaalam nyo, veterano ng ikalawang digmaang pandaigdig, kung saan nabaril siya doon noon ng ilang beses. At kung hindi dahil sa kabutihan ng Diyos, hindi sana siya mabubuhay. Inilatay na sana siya roon kasama ng mga patay ng matagal-tagal na. Yung mga braso niya'y tagtad ng tama rito, at yung mga binti niya'y puro tama rin. At yung pareho niyang dalawang pinakaugat ay patay na. At ang sabi pa nga noon ng doktor, kung mabubuhay siya, hindi na siya makakalakad ni isang hakbang kailanman. Sa biyaya ng Diyos, nakakapagtrabaho pa rin siya araw-araw, nakakaakyat pangat lahat na. Ang Diyos nga'y ganoon na lamang kabuti sa kanya, dahil siya isang mabuting tao at minamahal natin siya. At tayo nga'y, lahat nga tayo'y di, mabuhay man tayo ng tama, hindi ibig sabihin nun na di na tayo makakaranas ng mga problema. Sa totoo lang po, ang lahat pa nga ng mga problema ay nakadirekta papunta sa atin, sapagkat marami ang kadalamhatian ng matuwid, ngunit inililigtas siya ng Panginoon mula sa lahat. Yun ang bahaging maluwalhati doon. Kaya tayo hihiling po ng isang espesyal na pananalangin sa umagang ito para kay kapatid na Roy. Iniisip ko nga kung mayroon po ba rito rin na nagnanais ding may panalangin, nais maalala sa isang pagdulog na panalangin. Kung maaari lang po na itaas niyo ang inyong mga kamay. Sige, mainam yan. Tayo po'y tumayo siguro pansumandali kung mamarapatin nyo habang tayo'y mananalangin. Lord, we come today Panginoon, dumudulog po kami ngayon sa pasimulang ito ng Sabat. At kasisimula pa lamang ng araw sa paglalakbay nito ngayon upang pumailan lang sa buong sanlibutan, upang magbigay ng liwanag at buhay sa mga bagay na itinalaga para bigyan nito. At sa pasimulang ito ng gawain na kami nga'y kabahagi ng iyong iglesia na tinawag para magdaos ng mga gawaing pagpapagaling, pisikal na pagpapagaling ng katawan, upang may sakatuparan ang mga nais at ang mga mithi ng banal naming Panginoon na nasugatan dahil sa aming pagsuway, at sa pamamagitan ng kanyang mga latay ay nagsigaling kami. At kami nga'y humihiling sa pagsisimulang ito ng gawain habang unti-unti na nitong iniuunat ang kanyang mga pakpak sa mga awitan at ang aming mga puso ay nagsisimulang pumailan lang na amin ngang maalaala sa umagang ito ngayon, Panginoon, ang aming minamahal, tinatanging kapatid na Roy Robertson na iyong mapagpakumbabang lingkod.
At batid namin na iyo pong iniligtas ang kanyang buhay sa dako ng digmaan, at ikaw nga'y naging mabuti sa kanya. At ngayon, siya'y nagdurusa dahil sa karamdaman na tuloy di siya makadalo sa simbahan. At, Panginoon, habang sila nga doon noon ay nananalangin sa bahay ni Juan Marcos, may anghel na bumaba sa loob ng bilangguan kung saan nakapiit si Pedro, na nagbukas ng mga pinturoon sa mahiwagang paraan at pinangunahan siya na makalabas. O Panginoon, Diyos ka pa rin mapasa hanggang ngayon. Ang mga anghel na yon ay nakahandang atasan mo sa umaga pong ito. Dalangin namin, Panginoon, na habang kami rito'y nanalangin sa bahay ng Diyos, na ang mga anghel na yon ay bumaba sa bahay ni kapatid na Roy Robertson. Ang pagnanais nga niya ay makadako sa kanyang lugar dito, subalit pinipigilan naman siya ng karamdaman. At nawa ang mga anghel ng Diyos ay palayain siya, pagalingin siya, nang sa gayon siya ay makadako uli sa kanyang lugar dito sa bahay ng Diyos. May mga ilan din po na dumanas ng paghihirap bago pa man sila makarating dito. Sila po'y may sakit, at nakita nga namin ang isang matandang babae habang papaupo siya. Itinaas niya ang kanyang mga kamay habang humahakbang siya ng nangangatog ang kanyang mga paa. Siya'y pumarito sa bahay ng Diyos upang mapagaling. Iyo pong ipagkaloob ito, Panginoon, na siya po'y sa paglabas niya'y makalakad na may liksi at sigla ng isang kabataang babae. Ang lahat ng iba pa na nagsipagtaas ng kani-kanilang mga kamay, marami sa kanila ang nagsipagtaas dahil nasusulat yun at nabanggit na kanina, marami ang kadalamhatian ng matuwid, ngunit iniligtas siya ng Panginoon mula sa lahat ng ito. Nawa kami makapailan lang sa umagang ito patungo sa pananampalataya, sa mga bisig ng pananampalataya, na sa amin ay magpapalaya mula sa lahat ng sakit at dalamhati. Sa pagtatapos nga po ng gawain, naway wala ni isa sa amin ang nangihina pa sa kaligitnaan namin. Iyo pong ipagkaloob, Panginoon, na nawa ang bawat di sumasampalataya ay maging mananampalataya. At habang pinagbubulayan namin ang iyong salita, naway kunin ito ng Espiritu Santo at ilagak ito sa aming mga puso, at doon nga'y diligan ito hanggang ito'y may pagbunga sa salita. Iyo pong gawin ito para sa amin, Panginoon, habang aming iniyuyuko ang aming mga ulo ng may kababaang loob, at hinihingi ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Makakaupo na kayo. Bago tayo magsimula sa mensahe ng gawain ito sa umaga pong ito, nais ko pong ipaalala uli sa inyo ng maigi. Kung mayroon po sa inyo na nakabakasyon ng panahon na yan at nais dumalo sa isa sa mga gawain na gaganapin sa Middletown, Ohio, simula Lunes, buong Sanlinggo, doon po sa campingan. Alam mo ba yung pangalan ng campingan, Jean? Kapatid na Sullivan. Malit na bayan ang Middletown sa paligay ko, parang Jeffersonville din. May basketballan. Si kapatid na Sullivan ang pastor sa dakong yon. Alinman sa mga full gospel na simbahan na nasa 6 na puri ng bilang nila na nakikiisa sa pagtitipong ito, masasabi nga nila sa inyo kung saan yung campingan. At maraming mga maliliit na matutuluyan doon sa mismong campingan, nabanggit nga sa akin, para asikasuhin yung mga tao na gustong pumunta. At ang mga gawain ay magsisimula ng Lunes hanggang Sabado, 6 na araw, at wala pong Linggo, para yung mga ibang simbahan, sila'y makapagdaos ng kani-kanilang regular na gawain. Marahil, magkakaroon ng mga gawaing pagpapagaling o pananalangin sa mga may sakit gabi-gabi. At ang lahat ay imbitado. At magsisimula ito ng 10 ng Agosto hanggang sa 15, Lunes hanggang Sabado. At kung kayo po'y nakabakasyon, at pinag-iisipan nyo ang gagawin nyo sa bakasyon at gusto nyong ilaan sa ganitong paraan, bueno, kami nga'y nagagalak na makasama namin kayo doon. Hinihimok ko rin po ang lahat na di pa nababautismuhan sa Kristiyanong pagbabautismo na manatili sa umagang ito at pagnilay-nilayan yun, at maging handa lamang po sa gawain ng pagbabautismo. Nakasunod na nito ng mga 45 minuto na lang sa tingin ko, gaganapin yun dito sa simbahan. Lagi naming hinihimok ang mga tao na mabautismuhan sa Kristiyanong pagbabautismo, yamang nababatid namin na ito'y mahalaga sa kaligtasan. Dahil isinulat ito ng ating Panginoon na huling atas niya,
huling atas niya sa iglesia. O gaya nga ng inatas niya sa iglesia ng huli, sabi niya, humayo kayo sa buong sanlibutan at inyong ipangaral ang ebanghelyo sa lahat ng sanlilikha. Ang sumasampalataya at mabautismuhan ay maliligtas. Kaya hayan ngang nalalaman natin na mahalaga na tayo mabautismuhan sa pamamagitan ng paglulubog. At ikinagagalak naming ganapin ang paglilingkod na ito sa inyo, sa bawat sinuman na kumbensido sa puso nila na si Jesus Kristo ay ang anak ng Diyos, na sinamatay para iligtas ang mga makasalanan, at isa kayo sa kanyang kinamatayan para mailigtas, at nagnanais na lumapit at mabautismuhan sa pangalan ni Jesus Kristo para sa ikapagpapatawad ng inyong mga kasalanan. Nagpapahayag sa mundo na nananampalataya kayo ng inyong mga kasalanan ay pinatawad na, at kayo ay magiging alagad na ng Panginoong Yesus na maninindigan. Kung wala po kayong simbahang mapuntahan, kami nga'y magagalak na makasama namin kayo sa pagbubuklod namin dito. Wala kami mga miyembro rito. Bukas na tabernakulo ito sa lahat ng katawan ni Kristo ng bawat denominasyon. Narito kami para sa lahat ng denominasyon. At bukas po ang pinto namin sa lahat ng tao, sino pa man sila, anumang kulay, lahi, o kredo, ang lahat ay malugod na tinatanggap. Sino man na nagnanais, pumarito lamang. At kung wala talaga kayong simbahan, kami nga'y magagalak na kayo'y magpupunta rito at makikipagbuklod sa amin. Walang pakikianib. Tumuloy lang kayo basta't bukas ang pinto at makipagbuklod sa amin. Yun lang ang kailangan niyong gawin. Basta tumuloy lang ng ganon. Tumuloy kayo ng may bukas na puso. Makipasan kayo ng inyong balikat sa ruweda at tulungan kami habang tayo'y magsusumikap na sumulong para sa kapakanan ng kaharian ng Diyos. Dahil tayo naniniwala na ang oras ay nalalapit na, ng lahat ng mga bagay na sinabi sa Biblia ay matutupad na. Hindi maitatanggi na marami sa inyo ang nakabasa na doon sa sinabi ni Khrushchev doon sa pahayag niya sa UN noong isang araw. Parang ganito yung pagkakasipin noon sa akin mula sa pahayagan sa Canada ng isang kaibigan. Sabi niya, kung mayroong Diyos, siya nga'y nakaamba ng tanggalan ng dumi at linisin ang templo uli mula sa inyo ng mga kapitalista, gaya ng ginawa niya sa pasimula. Kaya hayan nga't mababasa niyo naman ang ibig sabihin nun sa pagitan ng mga talata. Siya nakaamba ng tanggalan ng dumi ang templo uli. At terrible, di ba? Na isang komunista pa ang magsasabi ng ganong bagay, pero may punto siya. Ayan nga, tama. Yung mga kapitalista doon sa pasimula ang nagdulot ng kaguluhan. Tayo ang mga kapitalistang yun. Napakinggan ko ang minamahal nating mahal na pastor na si kapatid na Neville, na may nabanggit siya doon sa niya sa television o programa sa radyo ng isang umaga na nagpabalik-balik sa aking isipan. Di ko yun makalimutan. Binanggit ko pa ngayon sa isa kong kaibigan kagabi. At ganito po yun, na ang mangyayari nga, pagkatapos na kunin paalis ang Espiritu Santo mula sa mundo, ang mga formal na pansimbahang relihiyon ay magtutuloy-tuloy lang nang di nila nalalaman ang pagkakaiba na wala na pala. Mga ilan po rito ang nakapakinig na doon? Hindi po ba't nakakabigla yon? Hindi kasi nila napagkikilala ang Espiritu Santo, kaya di rin nila malalaman mawala man ito, at sila nga'y magpapatuloy lang gaya ng dati. Kapag ang pinakahuli na silyuhan na sa katawan ni Kristo, sila'y magpapatuloy pa rin. Sinisikap na magdala pa rin ng mga maakay patungo rito, dahil hindi nga nila napagkikilala kung ano ito. At ang mga formal nilang relihiyon ay magtutuloy-tuloy lang na magtutuloy gaya ng dati. Ngayon, maaaring hindi ito tumimo sa inyo gaya ng pagtimo nito sa akin. Pero isa nga yung kabigla-biglang pahayag na sila'y ganun na lamang kalayo na pag-iwanan sa pangrelihiyon nilang mga ritual na anupat hindi nila mamamalayan ng pagkawala ng Espiritu Santo dahil di naman nila nakikilala kung ano ito sa simulat sapul. Kahabagan tayo ng Diyos. Kapatid, hinahangad ko ngang mabuhay sa buhay na ito na anupat ang aking ninimithi ay maging hanggang doon sa kalitliitan niyang pamilighati, ay mabatid ko sa puso ko, na kung may magawa man ako na ikadadalamhati niya, ay maramdaman ko yun agad-agad. Gaano pa kaya, yung kung mawala na siya, hindi ko nga nanaisin na manatili pa rito nang wala na siya rito. Gusto kong wala na rin ako noon, siya nga po.
Dahil wala na niyang dugo sa luklukan ng awa, magiging madilim at mausok at maitim. Ang dakong kanlungan ay wala ng manananggol para iapila pa ang ating kaso. Alam niyo bang sinasabi yan ng kasulatan? Puno ng usok ang dakong kanlungan. Wala ng dugo sa luklukan ng awa, kung gayoy kahatulan na ang kasunod. Kung loobin ng Panginoon, sa darating na pagsisimula ng pagsibol, nabigyan tayo ng ilang gabing revival. Nasa isip ko pa lang ito. Gusto ko pong talakayin ang aklat ng Apokalipsis at pag-aralan ito. Tutugay-gayin ang buong aklat ng Apokalipsis ng tuloy-tuloy. Ngayon, sa araw na ito, alam ko na marami ang nagsipunta rito para may panalangin. At ang tanggapan ko ay nakasara ngayon, o nitong sanlinggong ito. At ang ilan ay nagsipunta, pero di sila nabigyan ng pagkakataon na may panalangin doon, dahil ang mga kalalakihan ay nagsiuwian ng isang araw o ilan para makapahinga. Napakarami rin kasi nilang trabaho na inaasikaso, sarili nilang asikasuhin, tapos may asikasuhin pa sa tabernakulo, at pati yung mga tumatawag sa akin sa telepono at lahat na. At nakakatensyon namang talaga yon paglaon. At kaya yun po ang dahilan. Batid ko naman na kung ako nga lumalabas po ako at nagpupunta sa isang dako ng paminsan-minsan at gagawa ng ibang bagay, at kaya alam kong kailangan din nila yun din. Kaya heto na tinawagan nila ako. Sabi ko, sa palagay ko'y mainam ngayon. At tayo po'y mananalangin para sa mga may sakit sa ilang sandali. At sa palagay ko'y magbasa muna tayo ng ilan mula sa salita ng Diyos. Kung dala nyo ang inyong Biblia ngayon, tayo po'y bumuklat na sa aklat ni Isaias. Gustong-gusto ko ngang nakikita kayo na daladala nyo ang aklat nyo at binabasa ito. Babasa ako. May isa man o dalawang salita kayo riyan na mababasa natin, ano't ano paman, ito'y ang walang hanggang, walang kamatayang salita ng Diyos. Hinding-hindi ito lilipas kailanman. Ika-55 kabanata ng Isaias, ang paksa, walang hanggang kaligtasan. Lahat na nangauuhaw, magsiparito kayo sa tubig, at siya na walang salapi, magsiparito kayo. Kayo'y magsibili at magsikain. Oo, kayo'y magsiparito, kayo'y magsibili ng alak, ng gatas ng walang salapi at walang bayad. Why do you spend money for that which is not bread? And your labor for that which satisfieth not. Bakit kayo nang naggugugol ng salapi sa hindi pagkain, at ng inyong gawa sa hindi nakabubusog? Inyong pakinggan ako, at magsikain kayo ng mabuti, at mga lugod kayo sa katabaan. Incline your ear, inyong ikiling ang inyong tenga, at magsiparito kayo sa akin. Kayo'y nagsipakinig, at ang inyong kaluluwa ay mabubuhay. At ako'y makipagtipan sa inyo ng walang hanggan, sa makatwid bagay ng tunay na mga kaawaan ni David. Nais kong mangusap sa inyo ng ilang sandali sa paksapong ng walang salapi o walang bayad. There is so many entertaining things of our days. Napakaraming mapag-aaliwan sa panahon natin ngayon. Napakarami talagang bagay sa paligid ang nakakaengganyo sa mga tao na tinatawag nating mga kalayawan. At mayroon para sa lahat ng tao, lahat ng edad. There are the enticements for the young people. The modern, Hayan ang mga nakakaengganyo sa mga kabataan na mga modernong sayaw at rock and roll na mga kasiyahan at mga tugtugang kalakip nun. At nakakaengganyo ang lahat ng ito. Nakakaaliw. Hindi ko alintana gaano pang kainam ang isang tahanan na pinaglakihan ng isang bata at gaano man ang pagtuturo sa bata na yan na gumawa ng tama. Kung ang bata na yan ay di pa nakakatanggap ng karanasan ng bagong kapanganakan, makukuha ng rock and roll na mga tugtugan ng atensyon ng bata na yan sa pagkarinig pa lang niya doon. Dahil sa loob niya, ay naipanganak sa loob niya sa pamamagitan ng kalikasan ang isang karnal na espiritu. At ang kapangyarihan ng dyablo ay ganun na lamang katindi ngayon
na makukuha at makukuha nito ang espiritu ng maliit na batang yun. How much more will it do to the old man? At gaano pa kayang mas matindi ang gagawin nito sa isang matanda na, siya nga, na tumanggi sa bagong kapanganakan, dahil yamang mabago muna ang buhay mo, at ikay mabago't maipanganak na muli sa kaharian ng Diyos, ang kalikasan mo'y mananatiling nakahilig sa mga bagay-bagay sa mundo. Kahit gaano ka pang karelihiyoso, maliban talaga na mabago muna yun sa iyo. Magagawa mo ngang makasamba at maging relihiyoso talaga, pero naroon pa rin yung kung anong uri ng kapangyarihang yun na humahatak sa iyo, dahil ang lumang tao na ito ng kasalanan at ang mga pagnanasa nito ay hindi pa namamatay sa inyo. Pero hayaan mo lang na kahit minsan ay kunin ni Kristo ang luklukan sa loob ng inyong puso. Ang mga bagay na yun ay di na makagagambala pa. Ito kasi mas higit na dakila. Hindi ko lang mabanggit sa inyo ang pangalan ng lalaking yun, dahil hindi ko maisip yung pangalan niya ngayon, pero marami sa inyo ang maalala siya. Ayon sa kwento-kwento, ay isang isla kung saan nagagawi ang mga kalalakihan doon sa patibong at lalabas ang mga kababaihan na nagsisiawitan. At yung pag-aawitan nila ay talagang nakakabighani, na ang mga marinerong nagsisidaan doon, sakay sa mga barko nila, ay mapapagawi talaga sa lugar na yon. At pagkatapos, yung mga mandirigmang nagtatago ay lalantad at susurpresahin ang mga marinerong walang kamalay-malay at papaslangin sila. At may isang magiting na lalaki ang nagnanais na makadaan doon. At sinabihan niya ang kanyang mga marinero na itali siya sa poste ng layag at busalan ng kung anong bagay ang bibig niya para hindi siya makasigaw at pinalagyan niya ng takip ang mga tenga ng mga marinero para di nila marinig, dahil sa pagdaan ng barko nila doon ay talagang maririnig yun. At heto na't nagsilabas na ang mga kababaihan na nagsisipagsayawan at nagsisihiyawan at nagsisiawitan at halos matuklap na yung balat niya sa pulsuhan niya. Nagpupumiglas siya sa mga marinero niya. Idaong nyo! Pero di nila siya marinig. May mga takip kasi sila sa mga tenga nila. At pagkatapos, naglayag na siya sa isang lugar kung saan pinakawalan na nila siya sa pagkakatali sa poste ng layag o tinanggal na nila yung pagkakatali ng kanyang mga kamay at pinaalis na rin niya ang mga takip sa kanilang mga tenga. Sa lugar na yon, habang naglalakad sa may lansangan, narinig niya ang isang musikero na higit na lalong mahusay kesa doon sa mga nasa isla, na nung siya'y mapadaan uli sa isla, sabi nila, magiting naman lalakbay, itatali ka ba namin uli sa may poste ng layag? Sabi niya, hindi na, hayaan niyo lang akong ditali. May narinig akong higit na dakila na di na ako magagambala pa noon kahit kailan. That's the way it is to a born-again Christian. They found something so ganoon nga ito sa isang Kristiyanong naipanganak na muli. May nasumpungan silang bagay na lalong higit kaysa sa mga rock and roll at kaaliwan ng mundong ito. Sila kasi inaaliw na ng Espiritu Santo. Ito nga'y higit na dakila na anupat ang mundo ay patay na sa kanila. Pero hayan nga't kapag magpupunta ka rito sa mga aliwan na ito na mababang uri, alalahanin nyo na kinakailangan nyo ng maraming salapi. Ang isang binata na dadalhin niya ang kanyang kasintahang babae sa mga kasiyahang ito at mga sayawan na ito, at kung ano pa, kinakailangan nga niyang magbayad ng malaking bahagi buhat sa kanyang sanlinggong kita sa pagtatrabaho. At maging yung mga matatanda na pilit nilang hinahanap ang kaaliwan ay magsisipunta roon sa mga bahay inuman para inumat pawiin ang kanilang kalungkutan ng sanlinggo. Sila nga'y nagbabayad ng malaking halaga ng salapi. At anong napapala nila roon? Wala nga silang napapala, kundi kalumbayan lamang ng puso. At alalahanin nyo, kinakailangan nyo ngang magsulit sa Diyos balang araw sa bagay na ito. At ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Wala kayong mapapala sa bagay na ito sa mundo sa bagay na ganito. Isa itong huwad na mirahe. Dadagdagan lang ng kakainom ng alak ang kalungkutan. Dadagdagan lang ng kasalanan ng kamatayan. Ang pinakahuli mong mapapala ay pagkawalay mula sa Diyos ng mapasawalang hanggan
sa dagat-dagatang apoy. And you cannot At wala kang gain ngang matatamo anything. na kahit anong karagdagan, kundi pagkalugi pa nga. Then God comes Pagkatapos and asks the darating ang question, Diyos at itatanong ang "Why tanong do na you ito, spend your money bakit for ka those gumugugol things ng that iyong satisfies salapi not? para sa mga bagay na hindi nakakabusog? Why do you do Bakit it? mo ginagawa ito? What makes Ano man bang nagbubunsod want sa to tao do at ginagawa niya ang bagay na yan? it? They spend all that they've got. Haya't nilulustay nila ang lahat ng meron sila, lahat ng kitain nila, para bumili ng maiinom na alak, para damitan ng kung sinong babae na kinakasama nila, o kung ano pang bagay na makamundo, mahalay na kalayawan. But we are told in the Bible and our Pero bid to sinabi come na to mismo sa atin God sa Biblia, and at to inihikayat find nga tayong eternal lumapit sa joy Diyos, and at eternal bumili ng life kagalakang walang without hanggan, money or at without buhay na walang price. hanggan, nang walang salapi o walang bayad. Ang mga bagay na iyon ay hindi makakapagpuno. And At ang the dulo pa nga ng mga ito ay walang hanggang eternal kamatayan. At samantalang malulustay mo lang dito ang lahat mong salapi na malilikom mo, death. na para sa ano't maging bigating tao, o maging kaaliw-aliw, o maging lalaking gusto ng lahat dahil kwela o ano kaman, o maging sikat na babae o ano paman. Malulustay lang dito ang lahat mong malilikom sa pagiging ganyan. Magdadamit ng marangyang kasuotan at gagawin ng mga bagay na ginagawa ng sanlibutan, na nupat walang hanggang kaparusahan lang ang maanit mapapala mo. Sasabihin ng Diyos sa oras na yan, bakit? Ano ang gagawin natin sa araw ng paghatol kapag tinanong tayo kung bakit natin ginagawa ang bagay na yan? Ano kayang magiging sagot natin? Ano kaya ang isasagot ng modernong Amerika na inaangkin nilang Kristiyanong bansa raw sila? At samantalang mas malaki-laking salapi pa ang nilulustay sa whiskey sa buong santaon kaysa sa ipinambibili ng pagkain. Why spend your money for those kind of things? Yet the government would Bakit nyo ginugugol ang salapi nyo para sa ganyang uri ng mga bagay? for $5 Tapos magagawa ng gobyernong ipakulong ka dahil lang sa $5 na buwis na ipinadala mo sa isang institusyon na hindi naman daw dapat tumanggap ng buwis para maipadala sana sa mga pagmimisyon sa ibayong dagat. Haya't tatanungin tayo balang araw, bakit nyo ginawa yun? Isa tayong Kristiyanong bansa, at samantalang bilyon-bilyon ang ipinapadala natin sa mga tao roon dahil sinisikap nating bilhin ang pagkakaibigan nila. Ngayon tinatanggihan na nila ito. Di na nga nakapagtatakang sinabi ni Khrushchev, kung merong Diyos, tatanggalin niya ang dumi mula sa kanyang palasyo para luminis uli. Ano pat, ang mga di naniniwala sa Diyos ay nagagawa nilang magbitiw ng ganyang mga pahayag para hiyain tayo. Katuya-tuyang bagay talaga. At samantalang tinatawag natin ang ating mga sarili na mga Kristiyano. Ang sabi ng Diyos, magsiparito kayo, bumili ng buhay na walang hanggan, ng walang salapi, walang bayad, buhay para mabuhay magpakailanman. Tapos tinatalikuran lang natin ito at tinatawanan lang natin siya ng mukhaan. Ano kayang gagawin natin sa araw na yun? Ano kayang magiging yamang ibinigay na sa atin ng Diyos ang mga bagay na dapat nating gawin at pinagkalooban tayo ng salapi at ginawa pa tayong pinakamayamang bansa sa ilalim ng langit? Kaya naman tatanungin tayo ng Diyos kung ano ang ginawa natin sa salaping yun. Bakit natin ginugugol ang salapi sa mga bagay na hindi nakakapagpuno? Hindi lang ito katanungan para sa bansa, pero sa lahat ng individual mula sa sentimo-sentimo hanggang sa milyon-milyong dolyar sa bawat isa na binigyan. Hayan ngang nagpapatayan pa rito ang mga tao. Nabasa ko sa isang artikulo kamakailan lang. May 2 kalalakihan daw na nagtatrabaho sa isang kampo para sa pangangaso. Ang isa ay may 5 anak, yung isa ay 2 naman. At yung isa sa kanila ay kailangang tanggalin sa trabaho. At yung isa sa mga kalalakihan na may 2 anak o 5 anak, sa tingin niya mas kinakailangan niya yung trabaho kaysa doon sa may 2 anak lang. At sumama siya doon sa lalaking yun para mangaso. At binaril niya yung lalaki sa likod. Salapi, yan na ang kinasadlakan ng bansa. Yan na ang simbuyo.
Yan na ang espiritu na nangingibabaw sa mga tao. Kaya naman makikita niyo dyan ang kahalagahan talaga ng bagong kapanganakan. Dapat kayong may panganak na muli. Kinakailangan talaga. Magsiparito kayo sa akin at bumili ng walang salapi. Hindi mo nga masasabing, wala akong salapi. Hindi mo kailangan ng salapi. Walang bayad itong ipinagkakaloob. Tayong mga Amerikano ay nakasanayan nating bayad na lang tayo ng bayad para matamo natin ang lahat ng bagay. Yun ang slogan natin. Nagbabayad naman kami para sa mga bagay-bagay. May salapi kami. Ipinapangalandakan natin ang ating mga dolyar sa ibang bansa at iba pa na mga mahihirap. Hayang magsisidatingan, makikita nyo ang pagdating ng mga turista. Talagang makukulay ang plumahe at kagagara ng suot. Yan ang gustong-gusto ng mga Amerikano. Ang bagay na yan ay walang kwentang paglustay sa paningin ng Diyos. Di niyan mabibili ang pagtungo natin sa langit. Pero lahat nga ng bagay natin dito sa Amerika, may katapat lagi tayong bayad. Magpupunta ka sa isang restaurant at kakain ka ng iyong hapunan. At kung hindi ka mag-iiwan ng pera sa lamesa para bigyan ng tip ang serbidora, may simangot na mamumutawi sa mukhang yon. Gayong sinusweldohan naman siya pagkatapos ng kumpanya na pinagtatrabahuhan niya. At kinakailangan nga na umabot ng 10% o higit pa ng halaga ng iyong kinain. Kung hindi mo gagawin yun, yung serbidoray ang tingin sa iyo ay kuripot o kung sinong maramot. Gayong nakukuha naman niya ang sweldo niya. Sa palagay ko'y di magandang bagay at kahihiyan ang gawin yun. Sa palagay ko, napakapangit na pagkilala yan sa bansang ito. Noong araw nga, yung may inam na tao noon, may inam na mga lugar noon, hindi nila pinapayagan ang ganun. Pero ang lahat nga'y tumutugay-gay na sa isang malaking espiritu na yan. Papunta nga ako noon sa isang biyahe sa tren at yung taga-bitbit doon, may dala ako noong maliit na maleta sa isang kamay, isang maleta sa isa namang kamay, at yung maliit kong lalagyan para sa pang-ahit ko ay nakakilik naman sa ilalim ng kilikili ko at naglalakad ako noon. At lumapit sa akin yung taga-bitbit, sabi, baka pwede kong bitbitin yan para sa iyo. Sabi ko, oo, diyan lang po ako sa tren papunta, Ginoo. Salamat na lang po ng marami. Halos nasa 30 yarda lang kasi ang layo. Sabi niya, sige na't ako na lang po. At dinala niya yung maliit na gamit at binitbit yun. Naglakad na. Bueno, nung bitbitin na nga niya, naisip ko, marahil akin lang, alam ko namang nasuswelduhan siya. Pero siguro, pwede ko naman siyang abutan siya ng kalahating dolyar. Siguro ibitbit niya ang mga kagamitan ko, mga gamit ko, lang siguro. Sabihin na lang natin 1 minuto. Mga halos ganito lang kalayo sa dulo ng tabernakulo ang nilakad niya papunta sa tren. Sumampa na ako sa tren muna at inabot ko na lang sa baba at kinuha ang gamit ko. Binigyan ko siya ng kalahating dolyar. Sabi niya, sandali lang po. Sabi ko, ano po yung Ginoo? Sabi niya, 3 bag ang binitbit ko para sa iyo. Sabi ko, oo Ginoo, tama. Ano po ang problema? Sabi niya, ang pinakamababa kong singil ay 25 sentimos kada bag. May kulang ka pang 25 sentimos sa akin. Kita nyo? Yun ang tinatawag niyong Amerikanismo. Lahat ng bagay ay may katapat na bayad. Nagmamaneho ka kunwari ng iyong kotse at nahulog mo yon sa isang bangin. At kaya kukuha ka ng tulong para mahila yun paalis. Abay, kailangang handa kang magbayad dahil tiyak na sisingilin ka nila sa paghatak nila doon. Yung maghahatak na papunta at ihila sa iyo doon. Sisingilin ka niya kada milya. At kung magsasaka ka pa, 9 sa 10, kung ipapahatak mo yung traktora mo doon, mas matindi pa ang bayad. Kinakailangan mo magbayad na lang ng magbayad sa lahat ng bagay na ipapagawa mo. Lagi na lang bayad, pera. At mas masahol pa nga yung bangin na pinagulugan sa iyo ng kasalanan. Sino nga ang makasasalba sa iyo paalis sa bangin na yan ng kasalanan? Pero heto nga ang Diyos na hinango ka mula riyan sa bangin na yan ng kasalanan nang walang salapi, walang bayad, sa panahon na walang kahit sino ang may kakayahan na hanguin ka mula roon. Kung di ka magbabayad ng maayos doon sa mga hatak na hango sa iyo roon, mananatili ka sa bangin. Kinakailangan may salapi ka o manatili ka riyan sa bangin. Pero ang pinakamasahol sa bangin na kinahulugan nyo ay itong pinagulugan sa inyo ng dyablo. Dito sa bangin ng kasalanan at kawalan ng pananampalataya. Ang Diyos nga'y bukal ng kaloobang hahanguin kayo ng wala pong salapi, walang paniningil. At sa kabila nun, hayang nakasadlak pa rin kayo sa banging yan, nang ririmarim sa kasalanan.
at di man lang magawa na tumawag sa kanya. Kapag hihingi ka ng saklolo sa mga hatak, kadalasan may ginagamit silang malaking kadena na ilalaylay nila doon sa bangin. Ipupulupot yun sa bumper o kung saan, at sisimulan nilang hatakin na. At yung puwersa ng sasakyang tagahatak ay magsisimulang humatak, at yung makina nun ay uugong at mahatak ka na palabas. Nung matagpuan kayo ng Diyos sa bangin ng kasalanan na yan, at narinig ang inyong pagtawag sa Kanya, naglaylay siya doon sa ibabang yun ng kadena na ipinulupot sa Kalbaryo sa pag-ibig ng Diyos at iniangkla ito sa inyong puso. At isinalin doon ang kapangyarihan ng Espiritu Santo at sinimulan ng hatakin. At hindi ka nga pinagbabayad ng kahit ano. At sa kabila nun, ay naglulumagi tayo doon sa bangin na yon dahil di natin kayang bayaran yon galing sa ating bulsa. Tayo kasing mga Amerikano, niisip natin na mababayaran natin yon galing sa ating bulsa. Pero hindi nyo nga yun magagawa. Wala kasi itong katumbas na salapi o walang bayad. Hindi mo yun mababayaran sa simbahan. Binayaran na yun ni Jesus sa Kalbaryo. Pero ang mga tao'y ikinahihiya ito. Gusto kasi nila ito sa pamamaraan nila. Ang Diyos ay may pamamaraan para iyong mata mo ito. At ito'y walang bayad kung tatanggapin mo lamang ito. Kadalasan, kapag hahatakin ka nila mula sa bangin, ikaw nga'y magagalusan. Kinakailangan mong magpunta sa ospital. At bago ka nila asikasuhin doon, bago ka pa man tingnan man lang sana, magtatanong sila, sinong magbabayad ng bayarin? Kung tatahiin namin ang mga sugat, kung bubuhusan namin ito ng langis, at iiniksyonan ka para malayo ka sa banta ng pagkalaso ng dugo, anong klaseng insurance ang meron ka? Bago ka pa man tingnan sa paumpisa, kinakailangan na may pera ka na agad na may papakita. Pero nung ang Panginoon ay ipulupot ang kanyang kadena ng pag-ibig sa palibot ng iyong puso, at hatakin ka palabas sa bangin na yan ng kasalanan, kanya ngang pinagaling ang bawat wasak na puso. Inalis ang lahat ng pagkakasala, at ang bayarin ay iwawaksi doon sa dagat ng pagkalimot, para di na ito alalahanin pa laban sa iyo. Magsiparito kayo ng walang salapi o walang bayad. Kahit gaanong kagrabe pa ang natamo mong sugat, kahit gaano pang kagrabing galos ang dinanas mo, gaano mang katindi ang nagawa ng pamilya mo, o nagawa mo, wala ngang kalakip na bayarin ito. Siya ang nagpapagaling ng dalamhati ng puso, nag-aalis ng lahat ng kalungkutan. Siya ay nasugatan dahil sa ating pagsalangsang, binugbog dahil sa ating mga pagsuway, itinataw sa kanya ang parusa para sa ating kapayapaan, at sa pamamagitan ng kanyang mga latay ay gumaling tayo. Walang bayad itong lahat. At hindi man lang natin gustong tanggapin ito. Dahil tayo pinangingibabawan ng maling espiritu. Pinangingibabawan tayo ng espiritu ng bansa, ng espiritu ng mundo, sa halip na mapangibabawan ng espiritu ng Diyos, ng Espiritu Santo, na mangunguna sa atin at gagabay sa atin sa lahat ng katotohanan at tutuparin ng Biblia. Minsan noon, may nakausap akong isang di naniniwala sa Diyos. Isipin mo yon, Ginoong Branham. Itong lahat ng paghihirap natin sa buhay, at ang tanging bagay lang para maligtas tayo ay kung anong sinaunang kasulatang Hudyo lang. Sabi ko, Ginoo, marahil yun lang ang tanging bagay na masasabi mong taglay mo. Pero may taglay ako rito na higit dyan. Taglay ko ang espiritu ng isa na yon na sumulat nito, na pinatututuhanan nito at tinutupad ito, bawat pangako. Di nga niya alam kung paano tanggapin yon. Kita nyo? Kinakailangan niyong lumapit lamang at bumili ng walang salapi. Bumili ng walang bayad. Wala kang ang ibabayad dito. Ito'y walang bayad na sinuman na magnanais, siya nga'y lumapit. Ahanguin ka ng Diyos mula sa bangin. Gaya nung lalaki sa may pintuan na tinawag na maganda. Siya nga'y isinadlak sa bangin mula pa noong nasa tiyan siya ng kanyang nanay nung dyablo na pumilay sa kanya sa mga paa niya. Ang pamamaraan niya ng ikabubuhay ay manlimos sa mga taong nagsisidaan doon. At sa kanyang pagkakaupo sa may pintuan ng umagang yun, nakita niya ang 2 Pentecostal na mga ngaral na parating. Wala nga silang dala ni 10 centimong barya man lang
Hayat ang sabi pa nga ng mga ngaral, pilak ay wala ako. At 10 sentimo na yung pinakamalit na bahaging barya ng pilak. Pilak at ginto ay wala ako. Sa palagay ko, ganito ang naisip ng lalaking yun. Hindi ko na kailangang ilabas pa itong kopa ko na panlimos. Marahil sinisikap ng lalaking yun na makapag-ipon ng sapat na salapi. 40 anyos na siya. At marahil sinisikap niyang makaipon ng sapat na salapi. Magagawan siya ng mga doktor ng pares ng bakal sa paa para makalakad. Dahil siya, yung kanyang mga bukong-bukong ay doon ang kapansanan niya. At marahil nangangailangan siya talaga noon ng salapi para paunang bayad nang sa gayon matugunan siya ng mga doktor. At siya nga't di na niya kailangang ilabas pa ang kanyang kopang panlimos sa mga Pentecostal na mga ngaral na ito na walang-wala rin naman. Yung tsansa na sila'y napakaliit po na makapalimos ng kahit munting barya mula sa mga lalaking ito. Pero nang tumingin nga siya sa kanilang mukha, yung isa, kabataan pat mamula-mula sa kabataan. Yung isa, matanda na kulubot na. Nung si Juan, nung sina Pedro at Juan ay papalapit na doon sa may pintuan, may bagay na nakita yung lalaking pilay sa kabataang lalaking yun, na para bang yung pamumulan niya ay mistula pang higit sa pangkaraniwan. May nakita siyang higit sa ilalim ng mga kulubot at paghihirap na gawa ng araw ng Galileang pumasok sa mukha ng matandang mangingisdang yun. May di may paliwanag na kagalakan at puspos ng kalwalhatian. May bagay siyang nakita na tila ba kakaiba. Alam nyo, may kung anong bagay nga rito sa pagiging Kristiyano na nagpapaiba ng itsura ng mga tao. Sila ang pinakamagandang tao saan mang lupalop ng mundo. At kinuha niya ang kopa niya at itinabi sa gilid. At si Apostol Pedro, yamang siya ang nakakatanda, ang sabi, pilak at ginto ay wala ako. Sa madaling sabi, hindi kita kayang tulungan na makabili ng saklay. Pilak at ginto ay wala ako, ngunit meron ako ritong ibang taglay. Siya nga'y nakaparoon na para makabili mula sa kanya na may taglay ng pulot-pukyutan at kagalakan ng alak ng kaligtasan. Siya nga'y kagagaling pa lang doon. 2 o 3 araw pa lang ang nakararaan noon. Galing sa Pentecostes, kung saan may bagay na naganap. At yung kabataang lalaki ay buong siglang sumang-ayon ng may napakalakas at malaking amen sa sinabing yun at tumingin sa mukha ng pilay. Anong nangyari? Ang kadenang yon ng pagkaawa, yung pagkahabag niyang yun na nagsabi, ako'y nahabag sa mga may sakit. Ang siyaring espiritu na yon ay namutawi doon sa puso ng matandang mangingisda. Sabi niya, kung sa salapi, wala ako nun. Ngunit may bagay ako na makamilyong beses na higit sa bagay na yon. Yun ang mayroon ako. Ngayon, alalahanin niyo, si Pedro nga ay isang Hudyo, at sila nga'y may hilig sa salapi. Likas na nila. Pero ang Hudyong ito ay nabago. Hindi, itong meron ako, ibebenta ko sa iyo. Pero itong meron ako, ibibigay ko sa iyo. Itong taglay ko rito. Wala nga ako ni mumunting barya sa bulsa ko, ni hindi ko nga kayang bumili ng pirasong tinapay. Wala nga akong mabili kahit na ano. Wala ako ni sentimo. Pero kung iyo lamang tatanggapin itong bagay na meron ako, ibibigay ko ito sa iyo dahil walang bayad itong ibinigay sa akin. Yan ang kinakailangan natin. Itong meron ako, ibibigay ko sa iyo. Ano yang meron ka, Ginoo? Ako nga'y nanggaling sa kanya na nagbebenta ng gatas at pulot-pukyutan ng walang bayad. Akin itong ibibigay sa iyo. Hindi mo ako kailangang bigyan ng kapalit sa bagay na ito. Kung iyo lamang tatanggapin ito, akin itong ibibigay sa iyo. Hindi kita sisingilin. Haya't ibibigay namin ito. Dahil kung paanong tinanggap ninyong walang bayad, ay inyong ibigay ng walang bayad. Yun nga ang atas ng kanyang Panginoon. 3 araw bago yon.
Humayo kayo sa buong sanlibutan. Ipangaral ang ebanghelyo. Ang sinumang sumasampalataya at mabautismuhan ay maliligtas, at ang di sumasampalataya ay parurusahan. Lalaki pang mga tandang ito sa sinumang magsisisampalataya. Sa aking pangalan ay magpapalaya sila ng mga demonyo. Magsasalita ng bagong wika. Kung makainom sila ng mga bagay na nakamamatay, dito makakasama sa kanila. Kung sila hawak ng mga ahas, hindi sila magagambala nito. Kung paanong tinanggap ninyo ng walang bayad, ay ibigay ninyo ito ng walang bayad. Ang Hudyong iyon ay nabago talaga. Ang kailangan nga natin sa Amerika ay isang pagbabago na ang Espiritu Santo nang siyang hahalili sa lugar ng mga panrelihiyon nating mga ritual. Kung papaanong tinanggap nyo ng walang bayad, ay ibigay nyo ng walang bayad. Itong bagay na meron ako, aking ibibigay sa iyo. Sa pangalan ng Panginoong Yesus Kristo ng Nazaret, tumayo ka't lumakad. Pananampalataya sa sadyang dalisay na pangalan ng manlilikha. Kaya naman din na nakapagtatakang ang pilay na yun ay nagpalukso-lukso at nagpatalon-talon at nagpuri sa Diyos. O yung mahihirap na bagay nga na pinagdaanan niya, marahil naupo siya doon ng mag-40 taon. Sinisikap sanang makalikom ng sapat na salapi para maibili ang sarili ng saklay, pero hindi niya magawa. Pero doon nga mismo sa di inaasahang lugar at di inaasahang panahon at di inaasahang mga taong salat din naman, nakuha ng pilay ang inaasam niya. Ako nga'y galak na ganun nga ang ginawang pamamaraan ng Diyos doon. At dun sa may grupo ng mga hamak na binansagang mga holy roller isang gabi, nasumpungan ko ang inaasam ko na di mabibili ng salapi. Sa grupo na yon ng mga salat sa pinag-aralan, hindi edukado, hindi magaganda ang bihis na mga negro, kung titingnan pa nga, doon sa dakong yon na dating bahay, inuman na inibat inayos lamang, doon mismo sa dakong yon, nasumpungan ko ang isang bagay na higit ang halaga, isang mamahaling hiyas. Nung yung maitim na kapatid doon ay tumingin sa mukha ko noon at nagsabi, natanggap mo na ba ang Espiritu Santo magmula nung manampalataya ka? O isa nga iyong bagay na inaasam-asam ko talaga. Hindi ko nga yun inaasahan noon na masusumpungan ko sa gitna ng mga taong yun. Pero taglay-taglay nila ang kailangan ko. The UN today, they wouldn't accept what we got. Ang UN ngayon, That's what they hindi nga nila tatanggapin itong bagay na natanggap natin. Khrushchev, Pero yun dapat ang kailangan nila. all the rest of them, Si Khrushchev, lahat nga sila roon. Christ, Kailangan nila si Kristo sa bautismo ng Espiritu Santo. Babaguhin nito ang kalooban nila. Ibubunsod nito ng mga kalalakihan na namumuhi sa isa't isa na maging magkakapatid. Alisin nito ang kasakiman at masamang hangad at matinding hidwaan at ilalagay ang pag-ibig at kagalakan at kapayapaan, kabutihan at kahabagan. Oo, sa mga dako talaga na di inaasahan, ay doon yung nga minsan masusumpungan ng bagay na hinahanap nyo. Ano pa't maibibigay talaga ng mga anak ni Israel? Ang lahat ng mga nakuha nilang samsam sa Ehipto, nung panahon na yon na halos duguin na ang kanilang mga labi, nung panahon na yon na halos laylay na ang kanilang mga dila sa kanilang bibig, ano pa, kung maaari nga lang, ay ibigay na nila ang lahat ng gintong nakuha nilang samsam sa mga taga-Ehipto, para sa kahit isa man lang na masarap na malamig na inuming tubig. Ang mga pinuno nila sa ilang ay dinala na sila mula sa isang oasis, patungo sa isa pang oasis, mula sa mga balon, patungo sa mga bukal. Pero ang lahat ng yon ay mga tuyo naman. Then there come without money or without price. Tapos bigla na lang dumating ng walang salapi o walang bayad. Nagsalita ang tinig sa propeta at ang sabi, magsalita ka sa bato, sa pinakatuyong bagay doon sa ilang, sa pinakamalayong bagay mula sa tubig. Doon nga'y ang uhaw nila'y napawi, nang walang salapi o walang bayad. Magsalita ka sa bato. Hindi sinabing bayaran mo ang bato, kundi magsalita ka sa bato. Siya pa rin mapasa hanggang ngayon ang naturang bato sa gabing ito. Siya ang bato sa nakapanghihinang lupain. Kung kayo nga'y naglalakbay sa nakapanghihinang lupain na yon, magsalita kayo sa bato. Hindi niyo siya kailangang bayaran. Magsalita lamang kayo sa kanya. At siya'y handang saklolo sa panahon ng kabagabagan. Kung kayo ay lipos ng karamdaman, magsalita lang kayo sa bato.
Kung kayo ay lipos ng kasalanan, magsalita lang kayo sa bato. Kung kayo ay lipos ng kahinaan, magsalita lang kayo sa bato. Tingnan nyo, para bang sa dinami-dami ng lugar, para bang kung walang tubig doon sa mga mumunting lugar kung saan may mga bukal, o di sana'y mas lalong walang tubig doon sa bundok na yun, sa may bato. Ang paggawa nga ng Diyos sa mga bagay-bagay ay kabaliktaran sa pag-iisip ng tao. Ang bato na yun, pinakatuyong dako sa buong ilang. Pero sinabi niya, magsalita ka sa bato. Sa panahong ito, ang mga tao ay labis-labis ang pagkadaya. Niisip nila na kung magpupunta sila tuusal ng panalangin, babayaran ng isang pari para usalan sila ng panalangin, ay bayad na sila at pasok na sila. Nanupat, kung magtatayo sila ng malalaking simbahan kung saan, at may mayamang lalaki na sasagutin ang pagpapatayo nun, at siya na may namumuhay sa kamunduhan, magbabayad para usalan siya ng panalangin, haya't iisipin niyang yun na yun. Di niya kailangan ng Diyos yung maruming pera mo. Ang tanging ninanais niya ay ang pagkamatapat mo at ang buhay mo mismo na siya ang inihahayag. Binigyan ka ng Diyos ng pera. Huwag mo itong gugulin sa mga bagay na di nakakapagpuno. Gugulin niyo ito sa mga bagay na nakakapagpuno. Haya't para magbunsod ng tunay na pagkapuno, hindi mo nga ito makukuha liban na magsalita ka sa bato. Siya nga'y nagpabukal ng mga tubig na nagbibigay buhay nang walang salapi o walang bayad. At sila'y nagsiinom. At ang mga kamelyo nila'y nagsiinom. Ang mga anak nila'y nagsiinom. At yun pa rin ay nanatiling bukal na nagumapaw sa ilang. At sa ganun din, na siyang naturang bato na yon sa panahon ngayon, sa nakapangihinang lupain na ito, para sa mga taong naghihingalo, ang sino mang sumasampalataya sa Kanya ay di mamamatay, kundi mayroong buhay na walang hanggan. Pansinin, sa gabi-gabi, hindi nga nila kailangang mag-alala kung may tinapay kaya. Ang tinapay nila'y inihahatid sa kanila gabi-gabi ng panibago. Tayo nga ngayon, kung lalakad tayo at kukuha ng piraso ng tinapay, kung isa kang manlilimos, at lalakad ka rito sa isang tindahan at sasabihin, ibig ko po't gusto ko ng isang piraso ng tinapay. Sasabihin ng nagtitinda, ipakita mo muna sa akin ang $4 mo. Kailangan ko muna ng 25 sentimo para sa pirasong ito ng tinapay. At ano ngang nakuha mo roon nung matanggap mo na ito? Medyo di nga ito maganda. Pero ang nakuha mo lang doon ay yung pinakamababang uri ng tinapay na magagawa mula sa trigo. Sinaid na nila doon ang lahat ng bitamina mula roon. Lahat ng pira-piraso nun at ibinigay nila sa baboy. Hinahaluan nila yon ng kung anong kola para magdikit-dikit yung pira-piraso nun. At iiwalay yon at gagawa na sila mula doon ng tinapay na minsan minamasa pa ng marurumit di hinugas ang mga kamay. Kadalasan, tingnan mo nga yung makikita mo sa tinapay mo minsan. May buhok-buhok pa at kung ano-anong nakadidiring bagay at may kung ano-ano pang naisasama sa pagkabalot at lahat na ng kung ano-anong nauhulog doon sa mga panaderya roon. Mga makakamundong trabahador na may nakakahawang sakit at lahat na ang nagmamasa nun. Kung makikita nyo lang kung paano nila ginagawa yun, ay di nyo ngayon maatin na kainin. At sa kabila nun, ibinabayad nyo para doon ng 25 sentimo nyo o kung hindi ay di nyo yun makukuha. At samantalang pinakakain sila doon ng Diyos gabi-gabi ng tinapay na gawa ng mga kamay ng anghel nang walang salapi o walang bayad. At sa panahon ngayon, ang tinapay na yun ay kumakatawan kay Kristo, espiritual na buhay na bumaba mula sa langit upang ibigay ang kanyang buhay. At ang Diyos ay nagbibigay sa kanyang mga anak araw-araw ng bagong karanasan lagi. Tandaan nyo, kung magtitira sila ng tinapay, mapapanis lang yun. May maririnig nga kayo na nagsasabi, bueno, meron naman akong sinasabi ko sa inyo. Isa akong Lutheran, isa akong Presbyterian, Baptist, isa akong Pentecostal. Ayan nga't, 5 piraso lang yan ng tinapay na gawang kamay. Yun lang yun. Ganon na lamang karumi at gawa-gawa lang ng mga kamay ng tao. Pero kapag nakarinig ka ng isang karanasan na panibago, nitong umaga sa pananalangin, nabautismuhan ng Espiritu Santo ang kaluluwa ko ng panibago. O kapatid, pagkain nga yan ng anghel. Pinapakain niya sila ng panibago sa araw-araw na nanggagaling sa langit. Buhos-buhos na pagpapala ang ating kailangan. Mga patak ng awa ang sa paligid natin nagsisipatakan. Subalit buhos-buhos na pagpapala ang ating pananambitan. O siya nga, ipinapadala mula sa langit ng panibago, Panginoon si Kristo na tinapay ng buhay. Iyong ilagak ito sa aking puso. At iyong itulot na tamasahin ko ang kanyang dakilang presensya. Tunay, naabot-abot nga ang kanilang pasasalamat. Sila'y tunay na nagalak. At sino mang lalaki o babae na pinanganak sa Espiritu ng Diyos at tumanggap ng Espiritu Santo, sila nga sa tuwina ay abot-abot ang pasasalamat. Ano pa man dyan ang mangyari, abot-abot nga ang iyong pasasalamat.
Gaya nung munting bulag na batang lalaki doon sa bundok. Si Munting Benny, ganoon siya pinanganak. Nung nasa mga 8 buwan na gulang siya, may tumubong mga katarata sa kanyang mga mata. Ang mga magulang niya ay mahirap. Doon lang sila nakatira sa may gilid ng bundok na putik. At alam nila na kung maoperahan lang siya ay maisasalba pa ang mga mata ni Munting Benny para makakita siya. Binatilyo na siya ngayon na nasa 12 taong gulang na. Ang mga magulang niya ay sapat lang ang kinikita para bumili ng tinapay at karne nila sa buong santaon. Hindi nila kayang tustusan yung operasyon. Lahat ng mga kapitbahay, sila nga roon. Nakikita nila si Munting Benny na sinusubukang makipaglaro sa mga malilit na bata roon. Kayong bulag siya, di niya makita ang ginagawa niya. Nakadama sila ng pagkaawa. At bawat isa, nung taon na yun, pinagtrabahuhan nila ang konting karagdagang tanim. Nagsitrabaho sila ng konti pa gaano man ang hirap sa ilalim ng araw. At nung may pagbili na ang mga tanim nung taglagas na yun, dinala nila yung pinagbentahan at pinaluwas nila si Munting Benny sa tren at pinadala siya sa doktor. Matagumpay ang ginawa nilang operasyon doon. At nung makabalik na siya pa uwi, lahat ng mga kapitbahay ay nagtipon sa paligid nung bumaba na si Munting Benny ng tren. Yung munti niyang maliliwanag na mga matay nagniningning. Bigla na lang siyang napasigaw at nabahaw-gulgul habang tinitingnan niya ang kanilang mga mukha. Sabi ng isa sa mga konduktor doon, "Iho, gaanong kalaki na halaga ang ginugol mo para sa operasyon na yan?" Sabi niya, "Ginoo, hindi ko batid kung gaanong kalaki ang halaga na ginugol ng mga tao ito para rito. Pero ako nga'y galak na makita ang kanilang mga mukha na mga nagbayad sa halaga." Ganyan na ganyan nga ang nararamdaman natin. Hindi ko batid kung gaanong kalaki ang ginugol dito ng Diyos. Pero batid ko nga na ibinigay niya ang pinakamainam niya na maibibigay, ang kanyang anak. Kaya naman ganon na lang ang aking pasasalamat na nakamtan ko itong espiritual na paningin na magagawa ko na ngayong tumingin sa kanyang mukha at mapagkikilala na siya ay namatay para sa akin. Di ko alam kung gaanong kalaki ang ginugol niya para rito. Wala tayong paraan para tansyain ang laki nito. Ganun na lamang kalaki ang halaga. Hindi ko nga masabi sa inyo kung gaanong kalaki yon. Pero ako'y abot-abot ang pasasalamat. Ako'y lampas-lampas nga ang kagalakan na noon ako'y bulag pero ngayon ay nakakakita na. Ganun na lamang ang pasasalamat ko nung panahong yun. Nasabihin sa akin ng Mayo Brothers na tapos na ang oras ko. Nung sabihin sa akin ng mga doktor na hindi na haba pa ang buhay ko. 25 taon ang nakakaraan. Pero buhay pa rin ako hanggang ngayon. Hindi ko nga alam kung gaano kalaki ang ginugol doon ng Diyos. Pero ako nga'y abot-abot ang pasasalamat na ako'y buhay pa rin. Ako'y dating makasalanan, nagagapos ng kasalanan, may mga kalumbayan ng puso, takot na takot sa kamatayan. Pero ngayon ang kamatayan ang katagumpayan ko. Hallelujah! Ang tangi kasing magagawa nito ay dalhin ako sa presensya niya na iniibig ko, na aking makikita nga ang kanyang mukha. Binago niya ang bagay na yon sa pamamagitan ng isang operasyon. Kanya nga kinuha ang aking puso at pinagbago ito. Alam ko na may kung anong bagay na naganap sa akin. Sa isang pahayagan nung nakaraang taglagas sa Minnesota, may isang batang lalaki doon na kinuha niya ang bisikleta niya at nagpunta sa simbahan na isang umaga sa Sunday School. Tapos may isang kabataang lalaki sa kalapit na kabahayan. Iwas na iwas siya sa Sunday School. Sinundo niya ang kanyang kasintahang babae at pumasyal sila para mag-skating. At yung lalaking yun ay nakatatandang lalaki. At napapunta siya roon sa kung saang manipis ang yelo at nahulog siya. Pinagtatawanan nga niya nung umagang yon yung maliit na batang lalaki nung papunta na ito roon. Ang sabi pa niya sa kasintahan niyang babae, sabi, "Mga panatiko lang ang mga nagsisipunta doon sa simbahang yon." At nung mahulog siya sa butas sa yelo, yung kasintahan niya ay nakadistansya sa kanya noon. Medyo magaan yung babae, nakaiwas siya. Pero yung lalaki nga nung umahon siya at ipatong niya ang mga bisig niya sa yelo, siya nga'y naparalisa at napasalampak dun sa yelo. Sinubukan nung kasintahang babae na abutin siya. Pero dahil sa mabigat din yung babae, halos mabitak niya yung yelo. Sumigaw yung lalaki dun sa babae, "Bumalik ka, bumalik ka! Mahuhulog ka lang at pareho tayong malulunod." Sumigaw siya, napaiyak na lang siya at wala ngang pwedeng makaligtas sa kanya. Pagkatapos ng ilang sandali, doon sa ibabaw ng burol, may paparating na munting bisikleta, nagpipedal. Yung munting batang lalaki na may kilik-kilik na Biblia sa ilalim ng kanyang kilikili. Narinig niya yung sigaw at nagmadali siya sa kanyang maliit na bisikleta. Inilapag niya ang Biblia niya at tumakbo roon sa may yelo. Gumapang siya sa kanyang munting tiyan. Suot-suot pa rin ang pangsimbahan niyang damit hanggang sa mahawakan niya yung mga bisig ng lalaki doon at hinatak siya ng hinatak hanggang sa maalis niya siya sa yelo. Tapos tumakbo at pumara ng sasakyan. Tumawag sila ng ambulansya at naisugod agad yung lalaki sa ospital. Matapos na magpunta siya at bayaran na yung ambulansya, bayaran yung mga doktor sa mga nakuha niyang ineksyon para sa pulmonya at iba pang mga bagay, nilapitan niya yung batang lalaki. Sabi niya, "Iho, alam mo ba kung anong utang ko sa iyo?" Sabi nung bata,
Wala po yun. Oh, you Sabi nung my lalaki, life. utang ko sa iyo ang buhay ko. Isipin niyo yun. Hindi nga kayang bayaran yun ng salapi. Buhay niya kasi yun. Ganon nga dapat ang nararamdaman natin sa Diyos. Di yung binabayad-bayaran na lang natin ang kung ano-ano para makalpas sa anumang bagay. Kaya't utang natin sa Diyos ang buhay natin. Dahil tayo nooy halos mamatay na't dumadaos-dos na roon sa bangin ng kasalanan. Iniabot ng Diyos ang kanyang mga bisig at dinamitan ako ng balabal. Ako'y palubog ng palubog sa kalaliman ng kasalanan, malayo sa kanlungan ng mapayapang dalampasigan. Kalooban ko'y gano'n na lamang na sadyang narurungisan. Lumulubog ng lumulubog, umahon man ay walang kakayahan. Subalit ang Panginoon ng karagatan, narinig ang hibik ng aking pagmamakaawa. Hinango ako mula roon sa katubigan, ngayon ako'y narito na sa kaligtasan. Utang ko sa Kanya ang buhay ko. Utang niyo sa Kanya ang inyong buhay. Utang niyo sa Kanya ang inyong buhay na inyo dapat siyang pinaglilingkuran. Hindi yung bigay layaw kayo, nalalakad kayo at ipagmamalaki niyo ang denominasyon niyong simbahan. Hindi yung kung ano-anong pinaggagawa niyo na nililibak niyo ang iba. Kundi ang dapat nga'y sikapin niyo maglingkod at iligtas ang iba at dalhin sila sa pagkakilala sa Panginoong Yesus Kristo. Yung alibughang anak, sa pagtatapos po, hayaan niyong sabihin ko ito. Nung lustayin niya ang lahat ng kabuhayan niya, kabuhayan ng Ama sa pagpapakalayaw, at nung siya nga'y pauwi na noon sa tahanan, siya nga'y nasadlak doon sa kulungan ng baboy, at nakapagnilay-nilay siya. At sabi niya, ilang mga alilang upahan ang meron ng aking Ama, na may sapat at lumalabis pang pagkain, at samantalang ako rito ay namamatay sa gutom. Ano kaya kung ang nagawa niyang sabihin do'y, ano kaya kung makakuha ko ng salapi para mabayaran ko ang aking Ama dahil doon sa mga nilustay ko sa paglilimayon ko? Ano kaya? Pero batid nga niya ang kalikasan ng kanyang Ama. At sabi niya, magtitindig ako at paroroon sa aking Ama. Hindi nga sinabi ng Ama, sandali lang anak, ibabalik mo ba ang salapi ko? Hindi. Hindi niya siningil ang kanyang anak sa pagkakasala nito. Siya'y tuwang-tuwa na bumalik ang anak niya. Siya'y tuwang-tuwa na ang anak niya ay nakapagnilay-nilay dahil siya'y anak niya. Siya'y sarili niyang anak. Siya'y natuwa ng anak niya ay nasa daanan niya at pauwi na ng tahanan. Ngayon, di nga niya kinukonsenti ang pagkakasala nito. Pero siya'y tuwang-tuwa na nakapagnilay-nilay ang anak niya at sabi nito, nagkasala ako sa harap ng aking Diyos at sa harap ng aking Ama. Magtitindig ako't paroroon sa Kanya. At nung makita nung Ama yung anak, sa malayo pa lang, tumakbo na siya agad para salubungin ang anak at hinagkan ito. At sabi pa niya, katayin niyo ang pinatabang guya ng walang salapi. Dalhin niyo ang pinakamainam na balabal ng walang salapi. Dalhin niyo ang singsing ng walang salapi. Ilagay ito sa kanyang daliri. Magsikain tayo, uminom at mga galak, sapagkat ang anak kong ito'y nawala at ngayon nga'y nasumpungan na. Siya ay patay na at siya ay muling nabuhay. Tayo'y mga galak sa bagay na ito. Hayaan niyong sabihin ko ito, mga kaibigan, sa pagtatapos. Ang tanging bagay na nakakapagpuno, ang tanging mga bagay na tunay, tanging maiinam na bagay na meron, ay hinding-hindi mabibili ng salapi. Ang mga ito'y walang bayad na kaloob ng Diyos sa pamamagitan ni Yesus Kristo. Kaligtasan ng kaluluwa, kagalakan, magsilapit kayo at kumain at mabusog. Wherefore do you spend money for that which is not bread? Ano't kayo'y nangagugugol ng salapi sa hindi pagkain at na inyong gawa na hindi nakabubusog. Inyong pakinggan ako at magsikain ng mabuti at mga lugot kayo sa katabaan. Inyong ikiling ang inyong mga tenga at magsiparito kayo sa akin. Kayo'y magsipakinig at ang inyong kaluluwa ay mabubuhay. At ako'y makipagtipan sa inyo ng walang hanggan sa makatwid bagay ng tunay na mga kaawaan ni David. Lahat ng mga bagay na magtatagal, lahat ng mga bagay na mabuti, lahat ng mga bagay na kalugod-lugod, lahat ng mga bagay na walang hanggan, lahat ito'y walang bayad, at di ka magbabayad ng kahit ano. Dito nga sa kahuli-hulihang bahagi ng kasulatang ito ng aklat na ito, sabi nito, ang may ibig ay pumarito at uminom mula sa mga tubig ng mga bukal ng buhay na walang bayad, ng walang salapi, walang bayad. Bakit ninyo ginugugol ang inyong salapi sa hindi nakabubusog? At hinahayaan lang ang mga tunay na bagay na siya namang nakabubusog, na wala pang ang bayad,
na di nyo man lang pinaglalaanan ng pansin. Manalangin tayo. While you are in silence Habang and kayo'y prayer, tahimik at nananalangin, meron ba rito sa gusaling ito sa umagang ito those who na have mga hindi pa not nakakainom taken from sa that bukal na fountain, iyon, na ang mga paghahangad sa mundong ito'y nasa buhay niyo pa rin, at nagnanais na kayong magbago na ng dako na inyong mapag-iinuman sa umagang ito or the usury o of mapagtutubuan ng inyong salapi, na gusto niyong lumapit na't bumili mula sa Diyos ng walang salapi, walang bayad, ng pulot at gatas, kagalakan ng alak, inyo pong itaas ang inyong kamay, sabihin, alalahanin mo ako, kapatid na Branham, habang ikay nananalangin. Pagpalain ka ng Diyos, Ginoo. Pagpalain ka ng Diyos, Ginoo. Pagpalain ka ng Diyos, kapatid na babae. Mayroon pa po ba na nagnanais magsabi, alalahanin mo ako, kapatid na Branham, habang ikay nananalangin? Ang ilan sa inyo riyan ng mga kabataan, oo, nanilistay ang inyong pamumuhay. Ang mga oras na ginugol ng inyong nanay para may panalangin kayo, at ang inyong tatay, lahat ng pagpapaalala na sinabi sa inyo, at sa kabila nun, ay binaliwala nyo lang yun para makinig sa bulong ng dyablo. Ngayon ninanasan nyo ang tugtuging makasanlibutan, mga bagay sa mundo, at ngayon nakapagninilay na kayo. Gaya nung alibughang anak sa may kulungan ng baboy. Maaari nyo bang itaas ang inyong kamay, kapatid na babae, kapatid na lalaki, at sabihin, Diyos, alalahanin mo ako. Iyo pong ibunsod ako na mapagnilayan ko. Sa umagang ito, may tulot na makapariyan sa bahay ng Ama. Wala kang ang gugugulin na kahit ano rito. Hinihintay ka na niya. Ano pa man yang mga nagawa mo noon, bagaman ang inyong mga kasalanan ay maging tila mapula, ay magiging maputi na parang nyebe. Mapula man gaya ng matingkad na pula, ay magiging maputi na parang balahibo ng tupa. Lahat po ng nasa makalangit na presensya, inyo bang may tataas ang inyong kamay? Lahat po ng may sakit at nangangailangan, sabihin, ako'y nahulog sa bangin. Ginawan ako ng kasamaan ni Satanas. Pinilay niya ako at binigyan ako ng karamdaman o ng kung ano-ano. Inaasam ko sa umagang ito, ng kadena ng pananampalataya ng Diyos ay kumilos sa aking puso, na ako'y mahila na pataas mula sa bangin na ito, gaya ng lalaking yun sa may pintuang tinawag na maganda. Itaas niyo ang inyong mga kamay, pagpalain kayo ng Diyos, bawat isa. Panginoon, dinadala ko sa iyo sa oras pong ito, sila na mga nagsipagtaas ng kanilang mga kamay para sa ikapagpapatawad ng kanilang mga pagkakasala. Ikaw nga ang Diyos, ang nag-iisang Diyos. Dito mismo sa kinaupuan nila ngayon, diyan ka mismo nangusap sa kanila. Diyan mo mismo pinagtanto sa kanila na sila'y nagkamali. Noong masumpungan ng salita ang nararapat nitong paglalagakan, at ang Espiritu Santo ay nagsimulang mangusap at magsabi, ika'y mali. Bumaling ka at manumbalik ka sa Diyos Ama. At itinataas nga nila ngayon ang kanilang mga kamay upang ipakita na nagnanais silang makawala sa makamundong kulungan ng baboy na ito nang sa gayon makaparian sa bahay ng Ama, kung saan sagana, kung saan hindi na nila kailangang magdala ng kahit ano pa. Gaya ng mainam na pagkakasabi ng Makata, wala akong sukat na madadala mula sa aking mga bisig, sa iyong krus lamang ako nakakapit na nanalig. May tulot na na sila'y makalapit ng may kaluguran, kababaan ng loob, at mahayagang sala, at maisuko ang kanilang mga buhay, at iyong nang ilalabas ang pinakamainam na balabal, at isang singsing, at ilalagay sa kanilang mga daliri, at pakakainin sila ng mana mula sa pinaslang na kordero. Iyo pong ipagkaloob ito, Panginoon. Heto nga sila na mga may sakit at nagdadalamhati. Sila po'y nangangailangan. Itinulak sila ni Satanas sa may bangin. Walang pasubali. Kulang na kulang ang perang pampaopera. Walang pasubali. Marami sa kanila ang di kayang maoperahan. Marahil di kayang tanggalin ng doktor ang sanhinon, kahit na napakarami pa niyang pera. Subalit ikaw nga ang Diyos. At idinadalangin ko sa mismong oras na ito, sa ilalim ng pahid ng Espiritu Santo na nakalagi rito sa mismong oras na ito, na iyo pong pagagalingin ng bawat isa sa kanila. Nawa sila'y mapagaling mula sa kanilang ulo hanggang sa kanilang mga paa, bawat kalit-liit ang bahagi. Kung sila naman po'y walang kagalakan, sa kaligtasan nila na di na sila nagagalak pa rito. Gaya ng sinabi noon ni David noong lumang panahon, iyong ibalik sa akin ang kagalakan ng aking kaligtasan. Naway makatanggap sila ng kagalakan at kasiyahan para sa kanilang kalumbayan at kahinaan sapagkat ikaw iyong bato sa nakapaghihinang lupain. Ikaw ang mapagsisilungan sa panahon ng bagyo, sa panahon na inihahagis ng dyablo ang bawat sakit at panira sa kanila. Ikaw ay mapagsisilungan sa panahon ng bagyo. Naway mangyari po ito ngayon, Diyos, sapagkat tinihiling namin ito sa pangalan ni Jesus. Amen.
softly and tenderly, Jesus is calling, calling for you, for me. Though we have sinned, He hath mercy and pardon, pardon for you and for me. Ngayon, kung nagnanais kayo, lumapit po kayo sa may altar at lumuhod. How do you desire to walk? Maaari namin kayong samahan sa pananalangin. We might pray Pahiran with you. kayo. Anumang bagay na magagawa namin, Anything that we can malugod do. po kayong inaanyayahan. Weary, come home. Sleep tenderly, Jesus is calling, calling, oh, sinner, come. Iniibig niyo ba siya? Teddy, maaari mo ba kaming bigyan ng isang tipa? I love him because he first loved me. Kaya mo bang tipain yon? Awitin natin yon para sa kanyang kaluwalhatian bago tayo dumako sa ibang bahagi pa ng gawain pansumandali. Ito na po ang pagsamba. Ay pahayag na ang mensahe. Ako nga'y nagagalak na tinanggap niyo ito. Inyong idalangin na maging kapaki-pakinabang ang dulot nito sa inyo. Dahil ito'y naging kapaki-pakinabang sa akin sa pagkakapangusap ko rito. Akin niyang idinadalangin ang siya ring inspirasyon na ibinigay sa akin para ipangusap ito sa inyo. Naway matanggap niyo ito sa siya ring inspirasyon nung ito'y ipadala sa akin. Naway pagpalain ito ng Diyos sa inyong puso. Sige po. Ngayon, ipikit niyo lang ang inyong mga mata habang umaawit tayo. Itaas niyo ang inyong mga kamay. Ngayon, iyuko lang po natin ang ating mga ulo, ihiging ito. Iniibig niyo ba siya? Hindi ba't gano'n na lamang siyang katotoo sa inyong puso? Hindi ba't may kung anong bagay sa kanya na gano'n na lamang katotoo? Iniibig ko siya dahil inibig niya akong una. Inihagis ang lubid na yon ng buhay mula sa Kalbaryo. Iniangkla ito sa aking puso. Huwag niyo pong kalimutan, si kapatid na Kurman ay mangangaral sa atin sa gabing ito, gabi ng komunyon. Kung iniibig niyo ang Diyos, pumunta lang po kayo at makisalo sa komunyon kasama namin. Loobin ng Panginoon, ako'y makakasama niyo rito. Ang manugang na lalaki po ito ni kapatid na Tony Zabel, si kapatid na Tom mula Africa. Ang anak niyang lalaki, napakainam na binata, tunay na mabutit matatag na Kristiyano, mainam na munting mangangaral. Because He first loved me and purchased my salvation on Calvary. Habang nakayuko ang ating mga ulo ngayon at tuloy-tuloy lang sa tugtugang piano, Panginoong Yesus, kami po'y naghahanda na ngayon na tumuloy na sa panibagong gawain, Panginoon. Amin ka pong pinasasalamatan para sa Espiritu Santo na nangusap sa aming mga puso. At kami nga'y galak na galak, Panginoon, na iyo pong ginawa yun para sa amin. At nawa ang iyong salita ay di bumalik sa iyo ng walang kabuluhan. Bagkus magawa nito ang nilayan para rito na gampanan.
Nawa po'y manatili ito ng buong buo sa aming mga puso lahat. Nang may kabatiran kami ng lahat ng tunay na bagay at nagtatagal na bagay ay galing sa Diyos nang walang salapi, walang bayad. Bakit nga ba kami magpapakahirap sa mga bagay at para bang ginagawa naming nasa bingit ito ng buhay at kamatayan, itong mga bagay na ito na naglalaho naman? Iyo pong itulot na aming mapagsumikapan ng husto, Panginoon, ang mga bagay na hindi naglalaho, na walang bayad. Ang halaga ay bukal sa loob na binayaran, at may paanyaya na magsilapit. Ang may ibig ay lumapit. Iyo pong pagpalain ng natitira pang bahagi ng gawaing ito. Iyo pong ipagkaloob, Panginoon, at katagpuin kami sa gabing ito. Iyo pong pagpalain ng gawain ng pagbabautismo. Naway magkaroon ng matinding pagbuhos. Nawa ang mga tao rito na babautismuhan sa pangalan ng iyong minamahal na anak na Panginoong Yesus. Nawa sila'y mapuspos ng Espiritu Santo. Nawa ang mga taong ito na nagsipagtaas ng kanilang mga kamay para makapagsisi ngayong umaga sa kanilang mga kasalanan, nawa sila'y magsilapit, magsuot ng kasuotan sa pagbabautismo at lumusong sa dako ng pagbabautismuhan at patunayan sa mundo na sila'y napatawad na sa kanilang mga pagkakasala at sila nga'y babautismuhan na nang sa gayon sila'y mapatawad na roon sa aklat. Iyo pong ipagkaloob ito, Panginoon. Ikaw po'y mapasakay kapatid na Kurmon sa gabing ito sa kanya pong paghahatid ng mensahe ng bagong-bago mula sa luklukan. Iyo pong pahiran siya ng Espiritu Santo. At sumaamin din habang nakikibahagi kami sa komunyon. Nawa ang aming mga puso ay malinis at maging dalisay. Nawa po'y walang maging kahit anong karumihan sa amin. Nawa ang dugo ni Jesus Kristo ay linisin kami mula sa lahat ng pagkakasala. Iyo pong ipagkaloob ito, Panginoon. Iyo pong ilayo ang karamdaman sa kalagitnaan namin at bigyan kami ng kagalakan at kapayapaan. Sa pamamagitan ni Jesus Kristo ay amin itong hinihiling. Amen. Iniibig niyo ba siya? Ngayon itaas niyo ang inyong mga kamay sa Kanya. Ngayon iabot niyo lang ang inyong kamay sa buong paligid at makipagkamay po sa mga nariyan sa tabi niyo. Russell, iniibig ko siya. Mamatay man ako ngayon. Siya nga iniibig ko talaga. Mainam yan. Sige't iabot niyo lang ang inyong kamay sa buong paligid at makipagkamay po. Sige po, kapatid na Neville, may konti lamang siyang sasabihin. Sige po,